Everyone, good morning. So, kamusta na kayong lahat dyan? Welcome to my personal vlog. This is here again for another vlog, and for this video, pag-usapan natin yung varicocele. So, alam niyo ba, varicocele, hindi ko ito mismo experience ito ng asawa ko, and gusto ko lang ma-share sa lahat. Kasi alam ko na dito sa YouTube, meron ding mga naka-experience nito. So, kami ng asawa ko, we've been married for 5 years. So, magpa 5 years na kami this coming May 8, 2024. So, wala pa kaming anak, viewers, kahit na 5 years kaming kasal. And isa sa mga factor doon is yung varicocele niya. Kasi during nung 2019, nagpa-check up yung asawa ko dahil may hernia siya, and requestan kami ng isang ultrasound. And lumabas nga yun sa ultrasound na meron din siyang varicocele. Doon din nalaman namin at pinabasa namin sa doktor. And nang sabi na talaga ng doktor, nagsabi talaga ang doktor sa kanya na hindi kayo magkaanak dahil sa varicocele. Ayan, so parang pinangka talaga siya ng doktor na hindi siya magkaanak. So kami parang tinanggap na lang talaga namin, and hindi kami gumawa ng paraan. Pero according to our research, meron daw iba na nagkakaanak naman. Ewan ko talaga, basta sinabi talaga ng doktor talaga na hindi ka magkakaanak. And tinanggap na lang namin yun. And then this year, 2020, before mag 2024, nagpa-opera yung asawa ko sa public hospital sa kaniyang hernia, at inoperahan din yung kanyang varicocele. And bago kami magpa-opera, or bago siya magpa-opera, nag-undergo kami ng mga several tests. Nagpunta kami sa iba't ibang doctor kasi kailangan namin na safety yung operation niya. Actually, nung una talaga is gusto namin magpa-opera siya doon sa private hospital, which is yung private hospital napakamahal ng hinihingi. So pinag-prepare kami ng 200,000 sa operation mismo. And then separate pa yung mga ibang check-up or ibang medical expenses. So sabi ko, sabi ko grabe, super bigat. And pwede namang kumbaga utangan, pwede kaming makapangutang sa mga kamag-anak. Pero napag ng asawa ko, doon na lang talaga tayo sa public para wala tayong utang na babayaran. Kaya nakapag-decide din kami doon na siya magpa-opera sa public hospital. And doon sa public hospital din na pinag-operahan niya, dito nga sa amin is marami naman siya kakilala doon mismo sa hospital. So parang kampante din siya at feeling niya secure din siya. Kaya ayaw nag-undergo ng operation. But before that, nagpa-sperm test kami, and nalaman nga doon sa sperm count ng asawa ko na pwede lang naman pala siya mag-anak, kasi yung result ng sperm niya is higher doon sa regular. So yung sperm niya parang nasa 60 million yung sperm count ng asawa ko. So which is pwede talaga siyang makabuntis. Ayan, pwede siyang makabuntis. Pero tapos sabi ng doctor, okay naman, sabi ng OB na okay naman daw yung result ng sperm niya, kailangan na talaga magpahinga. Kaya ngayon, tapos na siyang operation, nagpapagaling na lang siya, and naghihintay kami ng babalik ulit sa OB kasi magpapa-sperm count ulit. Pag okay na talaga siya, mga after 3 to 4 months, na maging okay na yung kanyang katawan, is mapacheck ulit sa OB kung meron bang difference, kung meron bang pagbabago doon sa kanyang first result hanggang sa latest. So ayan na nga, nagpa-follow-up check-up yung asawa ko. So sabi ng doctor sa kanya, good luck. So titingnan natin kung ano yung result pag nakabalik kayo sa OB for nagkaroon ng, and then maraming mga vitamins na binigay yung bago, kasi nagpa-opera, nagpa-check din kami sa iba't ibang doctor, and then meron palang vitamins na ibinibigay para kasi yung sperm niya is parang paglalabas siya, para kasi siyang nagbibilog-bilog. So parang yung mga sperm patay siya. So meron palang gamot na iniinom. Bakit ang puti nito? Meron palang gamot na iniinom para mabuhay yung mga sperm. Maging sila. Meron palang, hindi pala siya gamot, no? Meron siyang vitamins, and yun yung binigay sa asawa ko, reseta ng doktor for 3 months. Which is, sabi niya, is nakatulong naman daw, kasi nung tinignan niya, kung dati kasi paglabas ng sperm is bilog-bilog, ngayon, parang na siya, watery and sticky. Parang naging more sticky na siya
although sticky naman talaga siya nung nakaraan, pero meron kasi siya mga bilog-bilog. So, parang patay na. So, ngayon is, parang yung iniinom niya na reseta ng doctor is effective. So, nalungkot lang kami sa part na iba yung doctor na napuntahan namin nung during that 2019. Parang sa pag-check up niya, sinabihan talaga kami na hindi kayo magkaanak. So, sa amin, hindi na kami pumunta sa ibang doctor. Kumbaga, tinanggap na lang namin kung ano yung first na sinabi niya. So, hindi na kami nag-ibang option. Kasi para sabi ko during that time na kung ibigay ni Lord, ibigay ni Lord. Huwag muna natin problemahin kasi bagong kasal lang, hanggang dumaan yung mga years, nag-i-enjoy pa naman tayo sa ginagawa natin, kaya hindi namin napagtuunan ng pansin. And sabi ko, grabe. Tas nito nga, nakapacheck up kami, may marami palang ibang doctor na napaka-caring sa patients. So, binigyan kami ng ganito, ganyan, ganitong gawin, ganitong vitamins ang inumin mo. Parang nalungkot ako sa part na mali pala yung doktor na napuntahan natin kasi hindi mo lang tayo binigyan ng mga suggestion kung anong gawin. Sinabi lang talaga na hindi ka makapag-anak. So, kung magpa-opera ka man, may chance or wala. Yung parang ganun ba? Although, totoo naman, pero parang sa tono kasi ng pananalita ng doktor, parang wala nang chance, no? Wala nang chance. Kaya, after nitong operation ng asawa ko, nagiging hopeful kami ulit. Pero sa akin naman, hindi naman talaga ako umaasa ng super bonggang-bonggang umaasa. So, ang lagi ko nang naman sinasaisip na kung para sa atin, at yung ibibigay ni Lord, ibibigay ni Lord. So, yun lang po. So, ito yung video na to, ang purpose nito is magbigay ng advice sa mga meron ding pinagdadaanan, no? Meron ding the same na experience sa kagaya ng asawa ko na merong varicocele. Hindi kayo magpatingin sa iisang doktor lang. So, magpatingin kayo sa iba't ibang doktor, magpa second option kayo, third option kayo, at saka gawin at kung ano mga nararapat, like meron palang mga vitamins na iniinom na makatulong, and of course mag-undergo ng operation, kasi yung operation safety naman, sa awa ng Diyos okay naman yung asawa ko, kahit sa public lang siya nagpapa-opera, ngayon nagpapagaling na siya. So yun lang po. Kung meron palang doktor na sinasabi na ganito, ganyan, magpa-second option, kasi yun yung kasalanan namin nung una, hindi kami nagpa-second option. Kumbaga, yung asawa ko during the time, nawalan talaga siya ng pag-asa, pero ngayon nabuhayan siya ng pag-asa, pero hindi pa din natin alam kung ibibigay or hindi. So, nasa kay Lord pa rin. So, kung ibibigay niya, masaya kami. Pag hindi naman, okay lang din. Kasi hindi naman lahat ng gusto natin makukuha natin. So, yun lang. Thank you for watching if you're watching. And